Lesson 4, the power of glorifying prayerfulness. No? Panahon nga na si Daniel nga sa lion's den. Now, ang atong anchor verse ani igso na sa Daniel 6, 1 to 28. Pero ang highlight nato igso na siya sa Daniel 10. So atong basahon. Daniel 6, 1 to 28. Darius the Mede decided to divide the kingdom into 120 provinces, and he appointed a high officer over rule each province. So 120 igsoon ka probinsya, gi-search nako ba ang Davao ba pila ka probinsya? So 28 randay siya. Dako na kayo ang Mindanao, ang Mindanao gi-search nako. 28 province lang day ang Mindanao. Ano ko nga ang tibuok Pilipinas siguro. So pag search sa tibuok Pilipinas igsoon nalay 82 ka provinces. So dako jud day kaayo ni. No, apil siguro ang China siguro ani, no? Sa province ni unsa King Darius. Okay? So naid 120 province, so dako jud kay siya igsoon. Verse 2, the king also chose Daniel and two others administrators to supervise the high officers and protect the king's interests. Daniel soon proved himself more capable than all the other administrators and high officers. Because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. So, tungod sa ability ni Daniel, igsuon na nindot ang iyang pag-administrar, no? Pag-take care sa office, sa unsay naa siya, igsuon, gihatag sa iyaha. So, nagting ang King Darius igsuon na ihatag sa iyaha ang tibuok empire, ipagunit sa iyaha ang tibuok empire. So verse 4. Then the other administration and high officers began searching for some fault in the way that Daniel was handling government affairs, but they couldn't find anything to criticize and condemn. So wala jud siya na ang nahitabo ni nagselos ni siya ang mga kauban niya sa trabaho igso, no? Ang mga high officers and administrators nagselos kay Daniel tungod kay na nasayran nila nga ang empire ihatag puhon diha kay Daniel, nagplano ang king. So unsay gibuhat nila, nag-search sila nga tagaan nila og pangitaan nila mali si Daniel aning panahon na. Pero atong basahon, he was faithful, always responsible, and completely trustworthy. Wala sila nakita nga mali kay Daniel igsuon tungod kay he was faithful, he was responsible, and he was completely trustworthy. So wala jud sami ang kinabuhi ni Daniel igsuon, no? Verse 5. So they concluded our only chance of finding grounds for accusing Daniel will be in connection with the rules of his religion. Dito na gitira si Daniel sa iyahang faith sa Ginoo. Kay di man wala man jud sila makita nga sami, no? Sa imong kauban sa trabaho ba? Wala kay walay makita nga sami, imuha persecute kanila. So muni hitabo ka Daniel. Verse 6. So the administrators and high officers went to the king and said, "Long live King Darius. We are all in the agreement, we administrators, officers, high officers, advisors, and governors, that the king should make a law that will be strictly enforced. Give orders that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the lion's den." So nagsabot-sabot na sila, walay labot si Daniel ani, sila lang mga administrators. No, so on in verse 8. And now your majesty issue and sign those laws so it cannot be changed, an official law of the Medes and Persians that cannot be revoked. No, ang law sa Medes of Persians igsoon, maski ang king dili jud siya pwede mo change ana. No, walay dili pwede balion na sa king tungod kay mao na ang nakasaara nila sa law of Medes and Persians, no, kaniadto. So verse 9, so the king Darius signed the law, but when Daniel learned the law, mo niya to ang verse, but when Daniel learned the law had been signed, he went home and knelt down as usual in upstairs room with its window open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to God. So wala nakabalo si Daniel nga naday gipirmahan na day sa king. Sa dihang nakabalo na si Daniel, unsay gibuhat niya, nagpray si Daniel as usual
sa iyang ginabuhat, sa iyang kinabuhi, no? Naging faithful siya diha igsoon. Responsible si Daniel diha sa Ginoo. Verse 11, then the official went together to Daniel's house and found him praying and asking for God's help. So they went straight to the king and reminded him about the law. Did you sign a law for the next 30 days? Anyone who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the dens of lion. Yes, the king replied. The decision stand. It is a law. It is an official law of the Medes and Persians that cannot be revoked. So dili jud maka-intervene maskig hari, no, maskig presidente sa Pilipinas, dili maka-intervene igsoon. Verse 13, Then they told the king that man Daniel, one of the captives from Judah, is ignoring you and the law. He still prays to God 3 times a day. Gapray po si Daniel, masig nakabalo si Daniel na nanay rule, nanay command ang king na bawal, no? Nagipirmahan na po sa king pero wala gihapon si Daniel nagpatay og sa iyang faith. Verse 14, hearing this, the king was deeply troubled and he tired to think a way to save Daniel. He spent the rest of the day looking for a way to get Daniel out of this predicament. Verse 15, in the evening, the men went together to the king and said, Your Majesty, you know that according to the law, the Medes and the Persians, no law the king signed can be changed. So, nangita jud paraan ang king pero gi-remind siya aning mga unsa kauban ni Daniel sa trabaho nga kailangan gyud na i-enforce ang law. No, verse 16, so at last the king gave orders for Daniel to be arrested and thrown into the dens of lion. The king said to him, May your God whom you serve so faithfully rescue you. A stone was brought to place over the mouth of the den. Then the king sealed the stone with his own royal seal and the seal of the nobles so that no one could rescue Daniel. So nanay seal gibutang aron wa jud makarescue kay Daniel. Verse 18, then the king returned to his place and spent the night fasting. He refused his usual entertainment and couldn't sleep at all night. So nabother jud kayo ang king, nagfasting gud siya. No, kay si Daniel god ang iyang ginaasahan sa tanan niyang empire. Unya karon ang nahimo na ingon ana na gikulong si Daniel dito sa lion's den, no? Verse 19, very early at the next morning the king got up and hurried out in the lion's den. When he got up, he called out in anguish, Daniel, the servant of the living God, was your God whom you serve so faithfully able to rescue you from the lions? Daniel answered, Long live the king. May God send his angel to shout the lion's mouth so that they would not hurt me, for I have been found innocent in his sight. So nag-start siya igsuon sa verse nato nga grabe makapray si Daniel. So gi-rescue siya no sa Ginoo ani nga time igsuon. And I have not wronged you, your majesty. Verse 23, the king was overjoyed and ordered to Daniel and be lifted from the den. Not a scratch was found on him, for he had trusted in his God. Pag nag-trust ka sa Ginoo, igsuon, grabe gyud, no? Proteksyonan jud ka sa Ginoo. Well, maski gamay nga scratch, wala jud nakahiaguman si Daniel, maski kuhit na lang sa kuko sa lion, wala jud na hitabo igsoon. The king was so overjoyed and ordered that Daniel be lifted from the den, so not a scratch found in him, and for he had trusted in his God. The king gave orders to arrest the men who had maliciously accused Daniel. He had them thrown into the lion's den along with their wife and children. The lions leaped on them and tore them apart before they even hit the floor of the den. Yung nana, day kabangis ang lion. Wala pa sa naabot sa simento or sa yuta, wala na, gisi-gisi na sila. Guba na ilang lawas, igsuon. So grabe, day kini kakuhan ang lion. Muna nga, guol kayo si King Darius kay Daniel, no? Verse 25, the King Darius sent this message to the people of every race and nation and the language throughout the world. Peace and prosperity to you. I declare that anyone throughout my kingdom should tremble and fear before the God of Daniel.
For He is the living God, and He will endure forever. His kingdom will never be destroyed, and His rule will never end. He rescues and saves His people. He performs miraculous signs and wonders in heaven and on earth. He had rescued Daniel from the power of the lion's den. So Daniel prospered during the time of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Igsoon. So, nabasa na to ang kinabuhi ni Daniel. Actually, ang kinabuhi ni Daniel, igsoon, dili lang siya na ay wisdom na pagkatao nga tungod gusto ihatag ni King Darius or ipapamuno ang gingharian, ang 120 province igsoon. Daniel was not just a man of wisdom. He was a man of prayerful integrity. Na siya integrity sa iyang devotion diya sa Ginoo igsoon. Grabe siya ka-prayerful. 3 times a day, pamahaw, paniudto, panihapon. Grabe siya makaampo igsoon. No, even in the face of death, he chose to pray. He chose prayer over self-preservation. Maskin pa sa panahon igsoon sa kapitos or hapit na siya mamatay, ga-pray gihapon si Daniel. Kabalo siya sa gipirmahan ni King Darius, na dili jud siya ma-revoke, wala jud makabali, maskig ang king dili makausab sa iyang panumpa. Gipirmahan niya igsoon, nagpray gyapon si Daniel. No? He is faithful sa iyang devotion diha sa Ginoo. Because his prayer life was never about public display, it was about private devotion that publicly glorify God. No? Nahibal-an yun sa mga tao ngadtong dapita igsoon na grabe makapray si Daniel. So let's explore the 3 powerful blessings that come when we choose to glorify God through an uncompromised prayer, a life of prayer. Una, first, the powerful blessing that come when we choose to glorify God through an uncompromised life of prayer. Number 1 is prayerfulness honors God above all else. Kung imuhang pag-ampo diha sa Ginoo igsoon, maghatag yun nagkahimayaan. No? Diha sa Ginoo. Same sa kinabuhi ni Daniel igsoon. Grabe siya makaampo sa Ginoo. Grabe siya makaluhod sa Ginoo. Grabe siya makahatag og praise sa Ginoo, og glory sa Ginoo, og honor sa Ginoo igsoon. Nahimo niyang kinabuhi ang pag-pray ug maghatag og pasalamat diha sa Ginoo. Daniel 6:10, he says here, "But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upper rooms with its windows open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day just as he had always done, giving thanks to his God." Unsay nahitabo kay Daniel igsoon sa dihang nabalitaan niya gipirmahan sa king na bawal na magdaig, bawal na magampo, bawal na magpraise sa usa ka human or usa ka divine. Unang gibuhat ni Daniel igsoon, niuli siya siyang balay. He went home, knelt down, prayed to our God, to his God, and give thanks to God. Sa panahon igsoon, sa kinabuhi ni Daniel igsoon, mo ni iyang gibuhat. Sa tuang kinabuhi, kaniadto no, pag once na naatay problema, dako kayo atong problema, dili din ta makapangita sa Ginoo. Mahimong last resort ang Ginoo igsoon sa tuang kinabuhi. Daghan pa kitag agian, Lord, last na lang jud Lord, ikaw na lang jud akong duulan Lord. Pero sa life ni Daniel igsoon, pwede kaayo siya nato ma-replicate igsoon sa tuang kinabuhi. Nga kung naatay problema igsoon, duol din ta sa Ginoo. Go home, adto ka sa imuhang kwarto, kneel down ka sa Ginoo, manawag ka sa Ginoo, magampo ka sa Ginoo igsoon, maghatag ka sa iya og pasalamat. Do naay mali, naay balita nga dili maayo igsoon, still makapasalamat gyapon ka sa Ginoo. Naagapoy luna sa imong kasing-kasing na mapasalamaton ka sa Ginoo. Daniel didn't panic when he learned that the bad news. He prayed as was his habit, not out of defiance or rebellion, igsoon, but out of devotion. No, sa dihang nahibaw-an ni Daniel ang balita igsoon nga dili maayo, bawal na mag-pray, bawal na mag-ampo, wala siya nagpanik. Ang iyang gibuhat igsoon, gipadayon niya ang devotion diha sa Ginoo.
Gipadayon niya ang iyahang nasugdan sa Ginoo igsoon, no matter what happened. His consistent prayer life was a declaration of loyalty to God above any earthly authority. Ang iyahang gibuhat igsoon, ang consistent prayer niya igsoon, declaration na sa iyahang kinabuhi nga loyal siya sa Ginoo. Nga Lord, sa imuha lang gyud ko, Lord. Sa imuha lang gyud ko, Lord, no matter what happened. Maski unsa ang authority. No, king na gani, pwede kayong ipapatay dayon si Daniel, di na siya ilawg dito sa layon. Pwede na unsa siya, isilya elektrika og na isilya elektrika sa una igsoon. Pwede siya himuon siya firing squad siya ani nga panahon igsoon. Pwede kayo na siya buhaton sa king. No, pero unsay gibuhat ni Daniel igsoon. Maski king ang nagcommand, gipermahan sa king nga walay ma-revoke nga unsay gipermahan niya, iyang loyalty na alang gihapon sa Ginoo. Inay mong kaugalingon, my loyalty is to God. My loyalty is to God. Amen. Matthew 6:6, it says here, but when you pray, go to your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who is unseen, who sees what is done in secret, will reward you. Jesus teaches us this private and faithful prayer honors God and seen by Him. Muna giteach ni Jesus sa tuwa igsoon. No? Gusto ka mag-ampo adto ka sa imong room, same sa gibuhat ni Daniel. Oh, naay reward igsoon. No? Faithful prayer honors God is sees by Him. Muna igsoon ang pag-ampo nato diha sa Ginoo na joy kausaban. No, kaniadto siguro mag-ampo ta, Lord, tagay ko ani Lord, gusto ko gingon ani Lord. Gusto ko bag-o nga sinina, bag-o nga sapatos. Gusto nato bag-o tanan, bag-o nga kinabuhi. Gipray ba nato na bag-o nga kinabuhi, no? Gipray pud nato na, di ba? So, ang atuang prayer igsoon diha sa Ginoo igsoon, mausab siya maghatag siya honor sa Ginoo. No? Maghatag siya honor sa Ginoo above all else, more than sa butang ani sa kalibutan. 1 Thessalonians 5:17 to 18. It says here, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians taught us that pray without ceasing. You need to pray without ceasing. No, sama sa akong ginaingon ganina, no, daghang kaayog namatay. Meaning ana igsoon, dili nato gunit ato ang kinabuhi. At they say we need to pray. Pray and pray every day sa ato ang kinabuhi. Makapray ka igsoon si Daniel, kaniadto ga-pray siya nga mag-face siya dito sa Jerusalem. But sa dihang naabot si Jesus dinhi sa kalibutan igsoon, makapray ka maskig asa. Pwede kang mag-pray sa imong sakyanan, pwede kang mag-pray sa imong kwarto, pwede kang mag-pray sa mall, pwede kang mag-pray even sa CR igsoon. You can pray. Masig asa igsoon. No, nga naman, in everything we give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So don't stop praying. This is your devotion. This is our devotion to God, mga igsoon. And Acts 5:29, no, mo ni siya ang panahon igsoon na Acts 5:29, mo ni siya ang panahon na sila Peter, no, other mga apostles gikuman sila sa Jewish na mga authorities na stop na ang preaching sa gospel. No, gikuman sila nga undangan na inyong pag-preach sa gospel. No, but unsay respond ni Peter and the apostles? But Peter and apostles replied, we must obey God rather than any human authority. We must obey God rather than any human authority. No? Of course, igsoon, dinhi sa atua, i-obey jud nato atong government. No? Pag once nga red na ang unsa diha, red light na siya, nga bawal ka mo tabok, wala pay tao nakamarka, ay jud tabok. No? We must obey God niya ang constitution sa Philippines gikan ba yan sa Bible. Di ba? So we must obey the constitution sa tuang Pilipinas igsoon. But pag moingon na gani ang government nato igsoon na ayaw na pag-preach sa gospel, bawal na ka mag-Bible study, bawal na ka masig-asa sa inyong balay, bawal na mag-Bible study, bawal na ka mag-pray sa public, lahi na nga storya igsoon. We must obey God rather than any authority, rather than any human authority. Peter and apostles chose to obey God even when it's conflicted with human laws like Daniel. Same kay Daniel igsoon. Mao pud ang gibuhat sa mga apostles.
maski gikuman na sila, no? Sa ilahang pag-preach sa gospel, pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, nagpadayon gyapon sila. 1 Samuel 2:30b says here, those who honor me will honor, but those who despise me will be disdained. Or in other words, igsoon, I will ignore. Kinsa daw tong mag-honor sa Ginoo, i-honor po daw niya. O kinsa daw tong mo-despise sa Ginoo, i-ignore niya, igsoon. God promises to honor those who remain faithful to Him regardless the situation sa ilahang kinabuhi. Muna ang promise sa Ginoo, igsoon. Nga tabangan ka, i-honor ka sa Ginoo, no? I-lift up ka sa Ginoo, igsoon, i-revere ka sa Ginoo. Sa panahon nga unsa man imong sitwasyon, igsoon, naa gyud siya. Tungod kay faithful siya sa imuhang kinabuhi. When we glorify God in prayer, He honors our faithfulness. When we glorify God in prayer, He honors our faithfulness. Mahimaya gyud ang Ginoo, igsoon. Pagwan sa makaampo ta, no? God is looking for believers who prays when it is easy and when it is costly. No? Nangita ang Ginoo, igsoon, sa usa ka believer, magtutuo kaniya ang magpray maski walay kanaas ug magpray maski unsa nay nahitabo. So nindot, igsoon, nga maski wala pay kanaas, wala pay nahitabo sa kinabuhi nimo, igsoon, sa kinabuhi sa usa ka tawo, nagpray na kadaan. Ano man, i-prepare man ka sa Ginoo for battle. Wala man ta nasayod unsay naa sa unahan, only God knows. So we need to prepare ourselves to pray. What will happen when prayerfulness honor God above all else? When prayerfulness honor God above all else, God is glorified. Ang imuhang pag-ampo, igsoon, ga-honor sa Ginoo above sa butang nga ni sa kalibutan, above sa imuhang care nga ni sa kalibutan, igsoon, God is glorified. When your prayers prioritize God's will, character, and glory, you're aligning yourself with purpose of creation to glorify Him. Kung imuha dong pag-ampo, igsoon, mag-prioritize sa will sa Ginoo, sa iyahang character, unsa ang character sa Ginoo, igsoon? Lord, you are gracious, you are loving, you are merciful. Lord, you are my provider, you are my strength. Pag nakafocus daw ka, ana, igsoon, mahimaya daw ang Ginoo. No, wala na imo ba? Wala na imo. Lord, imuha na lang yun tanan, Lord. Imuha na lang yun tanan, Lord. Wala na ako, Lord. Tungod kay nasayod kayo no, nasabtan nimo nga ang Ginoo mo provide ug maghatag sa imuha, igsoon, sa tanang kinahanglanon nimo. This shows reverence and deep love for who He is, not just what He can give. Ato ang paghimaya daw sa Ginoo, igsoon, kung nakasentro sa iyahang will, nakasentro sa iyahang character, nakasentro sa iyahang glory, igsoon, mapakita daw nato nga naatay reverence, gina-honor nato siya, mapakita nato nga naatay dakong gugma sa iya, deep love, and dili lang tungod kay naa siya ginahatag kanato. Dili lang gina-provide niya ang tanan, igsoon. Mapakita nato pag once na focus ta diha sa glory sa Ginoo, sa alang sa kahimayaan sa Ginoo, igsoon, mapakita nato ang ato ang gugma o ang ato ang pag-honor diha sa Ginoo. Matthew 6:9-10 says here, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Muni ang sulod si muhang prayer, igsoon. Lord, hallowed be your name. Lord, I honor you, Lord. Your kingdom come. Lord, kung unsay na sa kingdom nimo, Lord, let your kingdom come here on earth. Lord, ipasinati na mo, Lord, kung unsay na sa kingdom, Ginoo. Unsay na sa kingdom sa Ginoo, na ay peace, na ay joy, na ay love. Muna imong ginaampo sa Ginoo. Muna imong, Lord, let your will be done, Lord. Let your kingdom come here on earth. Ginaampo ni mo na, Lord, let your will be done, O God. Lord, unsa may mahitabo sa unahan, Ginoo, let your will be done, Lord. Muna sulod sa to ang prayer, igsoon. Now, when prayerfulness honor God above all else, your heart is transformed. Focusing prayer on God's honor rather than personal gain, it cultivates humility, gratitude, and a God-centered worldwide. You begin to desire what God's desire. Ang imong kasing-kasing, igsoon, mausab. Pag once
makaduol ka sa Ginoo, pag once focus ka sa honor sa Ginoo, sa paghihatag og himaya sa Ginoo, igsoon, malimtan nimo imong personal gain, malimtan nimo imong personal na mga needs, igsoon, no? Ug unsay buhaton sa Ginoo, i-change niya nga naa kay humility, atubangan sa iya, i-change niya imong kasing-kasing, igsoon. Ang imong kinabuhi mahimo ng sentro ang Ginoo, dili na ang kalibutan, igsoon. Of course, siyempre maningkamot gihapon ta. No, tama? Pero sa itong pagpaningkamot, ang above ana is ang Ginoo, igsoon. Mahimong sentro ang Ginoo sa atuang kinabuhi. You begin to desire what God's desire. Unsay gina-desire sa Ginoo, igsoon? Ang kaluwasan sa iyang katawhan. Muna ang gina-desire sa Ginoo, igsoon. Psalm 37 verse 4, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lipayon daw nato ang Ginoo, igsoon, ug ihatag niya ang desire sa tuang kasing-kasing. Unsaon paglipay sa Ginoo, igsoon, to do the will of God sa tuang kinabuhi. Amen. When prayerfulness honor God above all else, deeper intimacy, will have deeper intimacy with God. Na kay lalom nga relasyon diha sa Ginoo. When your motive in prayer is not just answered but adoration, your relationship with God deepens. He becomes not just a provider but your ultimate treasure. Pag nakay deeper nga intimacy diha sa Ginoo, deeper na relasyon diha sa Ginoo, igsoon, no? Di lang daw siya mahimo nimong provider sa imong kinabuhi, but mahimo siyang ultimate treasure sa imong kinabuhi. Pag nasayra nimo kung kinsa or unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi, igsoon, dili lang siya mahimong last resort sa imong kinabuhi, igsoon, but siya ang pinakauna o pinakaulahing duulan nimo, igsoon, wala na ilain. Siya ang mahimong treasure sa imong kinabuhi. No matter what, masig unsay nahitabo sa imong igsoon. Hiramo na ko ang ginasulti ni Pastor Glenn, maskin pagbiyaan siya sa tanan, mo follow siya kay God. Mo follow siya kay Jesus. Amen? No? Mahimong ultimate treasure nato ang Ginoo, igsoon. Tungod kay mailhan nato pinaagi sa pag-ampo kung kinsa siya sa tuang kinabuhi. Amen. The second powerful blessings that come when we choose to glorify God through uncompromised prayer life is prayerfulness position you for divine favor and protection. Ang imuhang pag-ampo diha sa Ginoo, ang grabe nga pag-ampo nimo diha sa Ginoo, igsoon, maghatag na simo og divine protection og divine favor. Same sa kinabuhi ni Daniel, igsoon, tanawang mga sa Daniel 6, igsoon, atong basahon. Tanawang mga layon diha. Sa mga layon, wala po sila nag-ampo, no? No? Agikuman gud ni God ang iyang angel. Siguro pag mulihog gani mo ana gani inyong kuko gani. Patay gud mo ba? Nanay unsa daan sword ba nag-atang sa mga layon ba? Ayod mo diha, tabang mo ampo kay Daniel, magimaya mo sa kuha. So, wala siya sa life ni Daniel. Prayerfulness position you for the divine favor and protection. Daniel 6:22. My God sent, mo ni siya ang time igsoon nga giundang ni King Darius ang iyahang mga performs, no? Naga-perform na sila sa mga unsa kaniadto sa mua, ito sa unsa kingdom namo. Naji mga naga-perform. Gipaundang na ni King Darius experience. No, gipaundang na ni King Darius igsoon kay mo lagi anguish kayo siya. So nag-fasting gani siya. So kinaugmaan igsoon ni daog si King Darius ug giadto niya si Daniel. Daniel, ang imuhang Ginoo nga imong gina-serve faithfully, giluwas ba kaniya? Ana si Daniel, yes, O King. Verse 22. My God sent His angel to shut the lion's mouth so that they would not hurt me. For I have been found innocent in His sight. I have not wronged you, Your Majesty. My God sent His angel because I have been innocent in His sight.
So nakita sa Ginoo igsoon nga inosente kayo si Daniel. Naadyo rescue igsoon, naadyo divine favor, naadyo divine protection. Nagihatag ang Ginoo diha kay Daniel igsoon. Amen? No, my God sent His angel and I have been found innocent in His sight. Wala dyan siya gibuhat na mali. Ang iyang gibuhat, tama. Masigsya na lang isa, nagampo. Naghimaya sa Ginoo, nagluhod. Naghatag pasalamat sa Ginoo. Mo dito ang tama, igsoon. Sometimes, no? Especially sa toong government or diri sa kalibutan, pagdaghan mo, murag kamugyot ang tama. Pero, naaday dito ang tama. Masig si Daniel gani, siya na lang isa, naaday dito ang tama. Dili day padaghanay kung kinsa ang tama, igsoon. No? Pakasing-kasingay day na, di ay. No? Nga, adiha atubangan siya sa Ginoo. Daniel's public persecution becomes an opportunity for God's power to be displayed. So ang persecution day ni Daniel, ang nagian day ni Daniel igsoon, mao day siyang usa ka oportunidad nga ni-intervene ang Ginoo, ipakita niya ang iyahang gahom sa mga tao. Niagtong dapita. Nindot igsoon. No, sa tuang kaagi day igsoon, maybe nakaagi tag persecution, no, girejecta, o wala tag entertain or anything nga gibuhat sa tuwa in the public igsoon, mo din na ang maghatag og kahimayaan sa Ginoo. No? Kana nga opportunity igsoon. Amen. He didn't pray to be rescued. He prayed because it was his lifestyle. Yet God delivered him in a miraculous way. Wala nagpray si Daniel igsoon aron i-rescue siya sa Ginoo. Nagampo si Daniel because mo na iyang lifestyle. Mo na nakaugat sa iyahang kinabuhi igsoon, nakabakos sa iyaha ang pag-ampo. Nakabakos sa iyaha ang devotion diha sa Ginoo. Psalm 34 verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Nahitabo ni sa kinabuhi ni Daniel igsoon. Daniel's protection, God's protection in Daniel's in the lion's den. Nahitabo kay ni igsoon, no? The Lord encamps to those who fear him and he delivers them. So makita nato igsoon ang pagduol day ni Daniel, ang iyang devotion day sa Ginoo, iyang faithful devotion day sa Ginoo igsoon, makita nato nga mao day na ang pasabot sa fear. The angel of the Lord encamp those who fear him. Kung naadi tay fear sa Ginoo igsoon, mutukmo din na kanato nga magampo. Mali day itong fear, hadlok jud ko sa Ginoo, naulo ko sa Ginoo, di sa akong simba. Di na maayo igsoon, di na mao, di na siya tama. Pag once nga na I fear ang usa ka tawo igsoon, magtukmo din na siya. Na I fear ang usa ka tawo nganha sa Ginoo, magtukmo din na kaniya nga musimba siya ug magampo siya nganha sa tuong buhing Dios. Amen. Isaiah 54 verse 17. No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. Wala day hinagiban na mulampos kanimo, batok kanimo igsoon. Wala day hinagipan, wala day mga laraw nga mulampos batok kanimo igsoon. Og katong mga tao ang ilahang mga dila nga sige lang hatag og false accusation sa imo igsoon, di na sila mulambo. Nakabutang din na diri sa pulong sa Ginoo. Wala jud mulambo igsoon. Butang-butangan kag istorya. Unya naa ka sa truth. Naa ang Ginoo sa imuha, di jud na mulambo igsoon. Amen? God's protection is covering over His faithful servant. Ang protection sa Ginoo igsoon ga-cover. Naadyo divine protection, naay divine favor igsoon sa mga tao, sa mga servant sa Ginoo na faithfully ga-follow siya. Maskig nagkamuriching. No? Masking pag grabe na kayo ang kinabuhi. Pero ni follow gihapon siya. Naay protection mahitabo kanato ana igsoon. And Acts 12:5-7, muni siya ang time igsoon na si Peter gidakop siya. Unya, gidakop siya ni King Herod Agrippa o gi-persecute niya King Herod Agrippa ang mga church o gipatay si James ang igsoon ni John o sword igsoon. So happy og nakita ni King Agrippa ani nga time nga
ang mga tao, ang mga Jewish people is happy siya pagpatay niya kay James, no? Muna nga iya pong giplanuhan si Peter ani nga time, no? Acts 12:5-7, it says here, "But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. The night before Peter was to be placed on trials, he was asleep, fastened with 2 chains between 2 soldiers. Others stood guard at the prison gate." Gibasa na ko ni igsuon ba? Naka sa prisuhan. Unya pagkaugma, kabalo ka, pagkaunyang gabi patyon ka, same sa gibuhat si mong kauban. Kaya nagbuhat ka sa buluhaton sa Ginoo, nagpreach ka sa gospel. Ang gibuhat ni Peter, pagbasa nako, natulog siya. Kuyawan ni Peter Naana sa pressure ba? Naana sa kuan. Pero ang gibuhat ni Peter, igsoon, natulog siya. I don't know, natulog ba gina siya? Basig nag-pray siya sa Ginoo. Gaampo siya sa Ginoo, ani. Igsoon, siya diri, he was asleep. Naay gwardiya sa kilid o kilid niya, napoy gwardiya ngadto sa prison gate. Verse 7, "Suddenly there was a bright light in the cell, and the angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, 'Quick, get up.' And chains fell off his wrist." So muna nahitabo. Same kay Daniel igsoon, Peter experienced divine deliverance because of a life-covered prayer. Ay nagampo kay Peter ani nga time igsoon. Grabe ang pag-umup. Very, very earnestly ang mga believer ani nga time igsoon. Nung kita nato nga naay ginabuhat ang Ginoo. Once na makaampo ang igsoon, mas makaampo ang usa ka believer na adjay buhaton ug naay buhaton gyud ang Ginoo igsoon. Dili kay ang believer ani pag knock gani ni Peter sa door, no, gitan-aw kung kinsa ba. Wala gid niya giabrihan ang unsa si Peter. Naa sa gawas, gikag prisuhan, gipataka sa angel. Pagtaka sa angel, gidala niuli si Peter ngadto silang asa sa nagatapok silang outpost. Pag knock ni Peter, gitan-aw siya. Uy, si Peter, nibalik ang babae dito sa ilang fellowship, sa ilang prayer group. Wala niya giabrihan si Peter. Dili gani makatuwang usa ka babae, basig gidaman lang siya. No? And indeed, igsuon, naay divine favor and protection once our prayerfulness position diha sa Ginoo. Once we honor God, naay divine favor and divine protection. What are the blessings when prayerfulness positions you for divine favor and protection? When prayerfulness positions you in divine favor and protection, it opens the doors of spiritual blessing. Naay blessing mahitabo igsoon. No? You have your closer relationship with God, mahitabo na siya igsoon nga moduol ka diha sa Ginoo. Prayer defense intimacy with God, allowing you to hear His voice more clearly and walk in alignment with His will. Spiritual blessing igsoon. Pag once na mag-start ka og prayer, i-desire nimo si mong kasing-kasing, si mong kinabuhi igsoon nga mag-pray ka earnestly diha sa Ginoo, na kay closer relationship diha sa Ginoo igsoon. Ikaduha, increase sensitivity to the Holy Spirit. A prayerful life cultivates discernment, helping you to make wise decisions and avoid spiritual pitholes. No, mga bulasot igsoon, i-avoid ka sa Ginoo ana, i-guard ka sa Ginoo, no, maging sensitive ang imuhang kinabuhi, mag-increase imong sensitivity diha sa Holy Spirit igsoon, sa balang espiritu. Unsay dapat, unsay dili dapat, tama ba ni or dili ni tama. Ikaduha, spiritual blessing. Stronger faith, ikatulo, stronger faith and trust. Regular communication with God builds your confidence in His power, timing, and promises. Nadyo'y mag-increase ang imuhang faith, igsoon, o pagsalig diha sa Ginoo. Amen? When prayerfulness position you to divine favor and protection, it opens the doors of divine favor and protection. Supernatural guidance and direction. Tagaan ka sa Ginoo na igsoon. No? God orders to step and those who seek Him. Prayer opens your heart to divine instruction and clarity in confusion times. Nadyo'y guidance igsoon. Supernatural guidance in direction.
Dili ka mamali igsoon sa imuhang mga decision sa kinabuhi. Ikaduha, divine protection from unseen and unseen harm. No, you will become spiritual shielded and God intervenes in solution you may never even know could have harmed you. No, nadyo protection diya sa Ginoo igsoon. Pag once nga i-glorify nimo siya sa imuhang kinabuhi, no? Protection sa mga butang nga makita o sa mga butang nga dili makita. Nay kay spiritual ikatulo, breakthrough and open doors. Nay favor mahitabo sa imuha igsoon. Nay promotion mahitabo sa imuha, nay divine connection, opportunity that go beyond human logic or effort. No? When prayerfulness positions you for divine favor and protection, it opens the door of personal blessings. You open sa Ginoo ang door of personal blessings. So, inner joy and peace, ihatag na sa Ginoo sa imuha. A prayerful heart is anchored in God peace that surpass understanding. No, grabe na kayo ang kanaas igsoon. Grabe na kayo ang problema, grabe na kayo. Siguro kasi nakatisting nga sakay kag barko or asa ka padulong nga grabe kayo ang commotion sa isa ka lugar. Pero ikaw kanta-kanta gyapon ka sa himaya sa Ginoo. Kanta-kanta gyapon ka, ga-praise gyapon ka sa Ginoo, no? Na ay peace and joy igsoon. Once nga muduol ka da sa Ginoo, protection og na divine favor. Personal blessing ikaduha, strength in trials. No, equip ka sa Ginoo igsoon, spiritual resilience helping you to endure, overcome challenges. Nagaan kag strength sa Ginoo igsoon in every trials sa imuhang kinabuhi. Spiritual blessing ikatulo, healing and restoration. No, na healing mahitabo sa imuhang igsoon, emotional, physical, and even relational healing can flow as a result of persistent prayer. Usa ni siya ka result igsoon sa persistent prayer, na healing and restoration. Healing sa imong kaugalingon, sa imong emotion, sa imong family. Na restoration igsoon, mga broken relationship mausab pag once nga na ampo diha kani sa Ginoo, and even ikaw igsoon, no? Maka testify ka na. When prayerfulness position you for a divine favor and protection, it opens the door of relational blessings. Una, harmony and relationship. Prayer softens hearts, improves communication, and invites God into marriage, families, and friendship. Nay harmony sulod sa panimalay igsoon. No? Mausab ang imong kasing-kasing. Nagay one time gani nga nami diskusyon ni Mrs. ba sa muang pamilya. Unya, padulong nami mag-ampo. Padulong nami matulog, sorry, nasa bed, nasa room, nagpray ko. Pag-pray nako, paghigda nako, hinan ko sa Ginoo nga pangayog sorry. Pangayog sorry, ano ko, Lord. Gabi, mangayog sorry na matulog. Kumano mo, kampo, Lord. Agang may kagyaw-yaw. Mangayog sorry. Pag pangayon ako sorry, i-embrace imong misis. Tay, anak ko, Lord, sige Lord. Pagka ho mag-embrace, kisi siya. Mo na nga na, si Rowie karon. Nadyo ko ang igsoon, no? No? Nahitabo dyan akong sa igsoon. Igsoon, naay guidance sa Ginoo ba? Naay harmony sa relasyon ba? Pag once nga naa ang Ginoo. Diya kanimo. Diya sa imuhang pamilya igsoon, no? It improves communication, it invites God's love into marriage, families, and friendship. No? Ikaduha, divine appointments. God brings the right people to your life, your mentor, your partners, friends who align with His purpose for you. Tagaan kag divine appointment igsoon. Nakaday sa simbahan, naka sa GMC igsoon, nagsimba ka karon igsoon kay gi-appoint na sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Nakadiri karon igsoon, nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo mo nang appointment sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nakay best mentor, best pastor igsoon, gi-appoint na sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Na kay partner in life, na kay friends na masaligang yun nimo, pag na kay istorya dili jud istorya sa uban, mo ni gi-appoint sa Ginoo sa imuha. Divine appointment igsoon. Amen.
No? Muna ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikatulo, powerful blessing that come when we choose to glorify God through an uncompromised life of prayer. Prayerfulness points others to the glory of God. Prayerfulness point others to the glory of God. In Daniel 6:26-27, sa dihang na-witness ni King Darius ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Daniel, unsay gi-declare niya igsoon, mabasa nato. I declare that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel, for he is the living God. He will endure forever. His kingdom will never end, will never be destroyed, and his rule will never end. He rescues and saves his people. He performed miraculous signs and wonders in the heaven and on earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. Power jud kayo ang lions igsoon. Wala pa gani katagak dito sa unsa. Sa yuta ang katong nagbuhat sa ingon. Wala kunis-kunis na sila. Sinsilyo na lang pag-abot sa ubos. Yung na jud igsoon, naka-declare gud si ang king ana igsoon, nga grabe kayo ka powerful ang God ni Daniel. Una ana siya diri, I decree that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel. Declare gud siya, gi-declare gud niya igsoon. A pagan king become a witness to the glory of God because of Daniel's prayerful boldness. Ang king dili magtutuo igsoon diha sa atuang buhi nga Dios. Ka-declare siya. Kaingon siya tinuod. Tinuod ang Ginoo ni Daniel na iyahang ginaserve. Grabe kay ang declaration igsoon. Nga tanan maski hayop, tanan sa kuang kingdom should tremble and fear before the God of Daniel. Ingon ana day mahitabo igsoon pag once na mamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. No? Prayerfulness points others to the glory of God igsoon. Mao din ay resulta igsoon sa usa ka tao o usa ka Kristohanon nga grabe makaampo diha sa Ginoo. Naagi maluwas. Naagi makaila sa Dios igsoon. Daniel didn't preach with his word. His prayer life preached louder than any sermon. Daniel igsoon, wala gyud siya ka-preach siguro ani, no? Sa pulong sa Ginoo. Pero iyang prayer life igsoon, grabe kay nag-speak. Grabe kay igsoon. Gidakop si Daniel tungod kay grabe siya makaampo. Nung nagselos ang mga administrators ani kay Daniel. Kay grabe kay rewarded kay siya sa king ba. O gusto sa king na ipampamuno sa iya ang kingdom. Grabe kay makaampo si Daniel igsoon. Muna yung prayer life preach louder than any sermon igsoon. And sa tuang kinabuhi igsoon, wala ta nakaila sa Ginoo kung walay nag-ampo sa tuwa. Amen? Naa ka diri igsoon, naabot ka diri tungod kay naay usa ka tawo nga nagaampo kanimo igsoon. Naay usa ka tawo nga grabe kay nahigugma kanimo tungod kay nahigugma siya sa Dios igsoon. Nag-ampo siya kanimo kay kabalo siya sa iyang karaan nga kinabuhi unsa kangit-ngit. Naabot ka diri igsoon tungod kay naay nag-ampo sa imuha. Naabot ka diri igsoon tungod kay naay nag-preach sa gospel sa imuha igsoon ug tungod ana igsoon nahimamat nimo ang Dios kung unsa siya kamaayo sa imong kinabuhi ug makaingon ka, for He is the living God and He will endure forever. Makaingon jud ka sa imong kinabuhi igsoon. Nga Lord, maayo kay ka sa akong kinabuhi, Lord. Bisan pa man sa mga butang na wala ko ingon ani, Lord. Bisan pa man sa mga butang, Lord, na ako'y failure sa akong kinabuhi, Lord. Lord, maayo kay ka sa kuang kinabuhi. Faithfully ka sa akong kinabuhi. Ug sa dihang mahimamat nimo, ma-encounter nimo ang grasya sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo igsoon, makangingon ka pagkahalangdon gayod sa ako ang Ginoo. Pagkaanindot gayod sa himaya sa Ginoo. Ingon ana siya igsoon. No? A consistent glorifying prayer life will lead others to recognize the power of your God. Pag magpadayon daw ka igsoon sa pag-glorify
no, sa imong pag-ampo diha sa Ginoo, mo ni mag-lead sa imong igsoon na ma-recognize ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ma-recognize ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Your prayer life can be the greatest evangelistic tool. Ang imong pag-ampo igsoon. Your prayer life can be the greatest evangelistic tool. Amen? So let others see how you turn to God and depend on Him and glorify Him, and they will want to know the God you serve. Pag once na mailhan igsuon nga na kay Ginoo sa imong kinabuhi, masig unsa pay kuso-kuso, masig persecute na ka, nakita na sa ubang tao igsuon, makaingon sila, unsa may special aning kauban ako sa trabaho, yung may special ani sa ko ang silingan, oy, unsa may special ani niya? Ano man nga na may pabor perminti sa iya ha? Masig wala nakadawat og ayuda, naman gyapon pabor, mas mulabaw pa man gyapon sa kuha. Na ay blessing always. Pag once na nakita na igsoon, nga na ang Ginoo sa imuha igsoon, ang mga tao muduol sa imuha. Go, bago pa man dyan ko da sa kuhang kuhan, no? Praise the Lord, kanaday ko'y new job igsoon, no? O ako kayong favor, gihatag sa Ginoo. Grabe ang providence. O first time nako naka-salary, o medyo dako gyud siya, no? Makaingon ka og multiplication gyud. No, praise the Lord, no? Praise the Lord, ana. So grateful kay ko sa Ginoo na igsoon. Na-amaze lang ko kay 1 week pa lang ko sa kuang work na yung nag-share sa iyang kinabuhi. Grabe kayo ka-amaze. Ano ko? So man eh. Ana gani? Nay favor ba? Kung makita nila nga ikaw tarong ka kastorya, maayo ka kastorya, no? Kumbaga naay sense ka kastorya, naay mag-share sa imong igsoon. 4 days pa lang ko ato nga time. Naadyo'y ipadala ang Ginoo. And that's the time na opportunity nimo na makashare ka sa gospel. Makashare ka sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen? Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. A faithful life, including prayer, brings glory to God and influence to others. Let your light shine before others. Sa inyong balay igsoon, ikaw ang hayag diha. Ikaw ang adlaw, ikaw ang kahayag diha sa inyong balay igsoon. Sa inyong pamilya, ikaw ang kahayag diha igsoon. Ayaw kahadlok mag-ampo before mo kaon. Ayaw kahadlok mag-ampo kauban ang pamilya before mo lakaw igsoon. Ikaw ang kahayag diha. Gibutang ka ni Jesus diha sa inyong family igsoon aron makaila imong family diha sa Ginoo. Sa imuhang trabaho igsoon, ikaw ang kahayag. Sa imuhang neighbor igsoon, ikaw ang kahayag. Umasing asa ka ibutang sa Ginoo, sa imuhang friends, relatives igsoon, ikaw ang kahayag. Muna ipakita ang imuhang kahayag igsoon. Ngawin mag-impluwensya sa hinigugma nimo sa kinabuhi nga muduol diha sa Ginoo. Amen. 1 Peter 2:12. It says here, live such good life among pagans, they may see your good deeds and glorify God in the day He visit. Just as King Darius glorified God because of Daniel's life, others can come to faith through your witness. Same kay King Darius igsoon, sa kinabuhi ni Daniel, na-glorify niya ang Ginoo. King Darius glorified God because of Daniel's life. Same po sa mga igsoon. No, imuhang friends, relatives nimo, mahimaya ang Ginoo igsoon. Mahimo kang witness diha sa ilaha, no, for the glory of our living God. Philippians 2:15, it says here, so that you may become blameless and pure children of God without fault in rough and crooked generation, they will shine among them like stars in the sky. Same kay Daniel igsoon, no? Daniel shone like a stars in Babylon, and we are called to do the same. Pakita nato igsoon, no? Nahimutang nga blameless ta ba? Nahimutang pure diha atubangan sa Ginoo. Nahimutang blameless igsoon dili tungod sa tuang kaugalingon. Nahimutang blameless, nahimutang pure, nahimutang children of God without fault, it is because of Jesus. Amen? Blameless ta igsoon tungod kay Jesus. Pure ta igsoon tungod kay Jesus.
no tungod na sa iyang crucifixion igsoon. No nahimutang anak sa Ginoo, gihinluan ta sa Ginoo tungod kay Jesus. Igsoon mo na nga unsa may nahitabo no sa kinabuhi ni Daniel igsoon no nahimo gyud siyang unsa nagbaniog gyud iyang ngalan sa 120 province. Same ang calling na ihatag sa Ginoo sa tuwa igsoon. Let's glorify God. Let point others to glorify God. Acts 16:28 to 32. So mao ni siya ang time igsoon na nakulong si Paul ug Silas. Nag-worship sila, no? Nag-pray and worship si Paul ug si Silas ani nga time igsoon. Maskin pag nakulong sila, mura ni siyang piniriso nga nagakanta, no? Gahimaya sa Ginoo maskin pag nakulong. Og sa dihang pag-praise, paghimaya nila sa Ginoo sulod sa person igsoon, nag-earthquake siya og ang mga portahan nga abre, ang mga chains sa mga piniriso nga tanggal og ang nahitabuan ni balik ang jail guard og gusto niya patyon ang iyang kinabuhi, gusto niya magkitil siyang kinabuhi kay ang mga piniriso nga basig ning gawas na. Og unsay gibuhat ni Paul in verse 28. Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Verse 31, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Prayerfulness points others to the glory of God. Amen. No? Wala nahitabo igsoon sa life sa jailer. Naluwas sila. Pwede man unta mutakas sila Paul. Tama? Pwede sila mutakas gipriso gud sila kani. Yo, piniriso dire gani, bakbakon pagay na mga unsa gani, mga bungbong gani, inahinayon pagigtiltil ang bungbong para lang makaikyas. Pero sila Paul ug Silas, sa diha nag-praise and worship sila, diha sa Ginoo naghatag sila pagdaig sa Ginoo igsoon nga open ang portahan, ang mga gapos sa ilahang kamot ug tiil nga tanggal pero wala sila ni sibat. Nag-result ni igsoon na nahimaya ang Ginoo sa kinabuhi nila og naay naluwas ani nga time. Pag maayo day ang imong ginabuhat igsoon, masig nahakulong ka. Pag maayo day imong ginabuhat igsoon, same kay Paul o kay Silas, wala di sila ni sibat. Sibat na tabay, kay giabrihan na sa Ginoo. Nindot ni mga ingon ani, makaagitag milagro, sibat na tabay. Pero wala sila ni sibat igsoon. Unsay sulti ni Paul, naalang misulod, ayaw i-harm imong self. Sa dihang, wala sila ni gawas igsoon, unsay nahitabuan ni ang jailer igsoon nangutana siya, "Sir, unsaon nako mahimong luwas? Saon nako luwason akong kaugalingon, sir?" Naghatag siya kahimayaan sa Ginoo igsoon. Tungod lang wala ni gawas sila Paul og Silas. And I believe nakabalo ning jailer igsoon nganong gikulong si Paul og Silas tungod kay nag-preach sila sa gospel. Amen. Nahitabuan ni igsoon. In verse 32, they spoke the word of the Lord to him and to all others in his house. Na ay kaluwasan na hitabo igsoon. Na preach ang gospel, na share si Jesus, kung unsay gibuhat ni Jesus sa cross igsoon, ug unsay gibuhat niya sa dihang naa pa siya diri. Prayerfulness points other to the glory of God. What will happen when prayerfulness points other to the glory of God? When prayerfulness points other to the glory of God, it becomes a powerful witness and a ministry tool. It becomes will inspire others. Faith is stirred. For example, it encourages others to pray and more boldly and trust to God. Ang ilahang pagtuig son pag once na makita nila sa imuha nga grabe ang ilahang faith, grabe imuhang faith igsoon. Ang imong mga kaubanan sa simbahan, sa pagtuo igsoon, mag-stir up ang ilahang pagtuo nga na sa Ginoo. Encourage others to pray more boldly. Amen? No? Inspired others, ikaduha, hope is revived. No? Those who struggle may find new strength through your visible devotion.
no, ang imong hope diya sa Ginoo igsoon, ma-revive. Amen? Magwas nga ingon ana ka, iron sharpens iron. No, ang imuhang kakugi diya sa Ginoo igsoon, maghatag nag encouragement na ma-revive ang hope sa imuhang kaubanan sa church. No? When prayerfulness points other to God, hearts are drawn to Christ. Salvation seeds are planted. Prayerfulness can soften hearts and open doors for sharing the gospel. Salvation seed are planted, igsoon. Pinaagi sa pag-ampo, igsoon, mahumok ang kasing-kasing sa usa ka tao. Ma-open ang ilang kasing-kasing. Dali, nay, usahay, matingala ka, dali na lang kay sharean sa gospel. Dali na lang kay i-invite sa church. Result na siya, igsoon, sa prayerfulness. Amen? Salvation seeds are planted. Hearts are drawn to Christ. The church is strengthened. No, pag once a prayingful believer helps build a stronger faith-filled community. No, mahimong strengthen ang church igsoon. Una diri igsoon sa church, gina-invite ang tanan na mo join dito sa tuang prayer intercession. Maka-encourage na kanato igsoon. Amen? No? The church is strengthened. No? So di na to kalimtan igsoon the three powerful blessings that come when we choose to glorify God through uncompromised life of prayer. Una, prayerfulness honors God above all else. Prayerfulness honors God above all else. Walay lain igsoon. No, mahimaya gyud ang Ginoo. Prayerfulness position you from divine favor and protection. Naadyoy divine favor. Naadyoy protection na ihatag ang Ginoo sa imuha igsoon. Pag once na muduol ka na sa iya, pag once na mahimong devotion nimo ang prayer sa matag adlaw igsoon, dili makumpleto imong adlaw kung walay pag-ampo. Naay divine favor, naay divine protection. Ikatulo, prayerfulness points others to the glory of God. Naadyoy mo glorify yun ang Ginoo igsoon sa imong kinabuhi. Naadyoy maluwas, pinaagi sa pag-ampo. Pinaagi sa imong pag-serve diha sa Ginoo. Word to remember. A glorifying prayer life that remains uncompromised in the face of pressure or danger invites God's favor, displays His power, and leads others to know and worship Him. Amen.